May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming espesyal na pagtatanghal bilang pamasko at pangbagong taong handog na pinamagatang Kapag Pati Ulal ay nagbalik na sa mga ulap. Dito pa rin po sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Sibato tayo! Natural! May tama na ako eh. Tara, halika na! Nainom natin. Batang Dabar Cards! Tayo na! Sandali ho! Oh, bakit? Hindi pa ho kayo nagbabayad eh! Chola, narinig mo? Hindi pa rin tayo nagbabayad. Alaw sa kuwari pare! Ikaw, meron ka ba? Ala rin eh. Kayo, meron ba? Oh! Ano pa hinihintay natin? 1, 2, 3 na! Tara na! Lord! Lord! Tataka naman yan! Ha? Pigilan nyo! Hindi pa nagbabayad naman yan! Hoy! Hoy! Lord! Saan pupunta? Ha? Bugs! Kumarin si Q! Dabar Cards! Ano pang hinihintay nyo? Banana na! Ano yun? Ano? Si Picholo ang tumatawag sa cellphone ko. Hello? Pa? Oh, Picholo! Nasaan ka na naman? Hindi ka pa rin umuwi, 10 oras na. Please pa, puntahan ninyo ako ni Mama dito sa presinto. Presinto! Bakit? Anong kalokohan na naman ang ginawa mo? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang bukas. Huwag kang aalis! Huwag kang lalabas na green! Sundin mo ako para wala tayong problema! Kung ikaw kaya mong tiisin ang ating anak, ako hindi! Pwede ba bigyan mo siya ng leksyon para matuto at tumino? Ina ko, Melchor, isang inat! Hindi ko kayang pabayaan matulog sa loob ng bilangguan ng aking anak! Nakikita mo ba? Kung ano ang resulta ng mga pagkukonsinti mo sa kanya? Nakikita mo ba? Ginagawa ko lang ang inaakala kong tama para sa ating anak, Melchor! Mahal ko siya at hindi ko kayang tiisin! At para sa isang ina, ito ang tama! Sa tingin mo, tama ang paboran mo siya lagi? Kaya ano nangyayari na Grain? Ano?
lumalabis ang anak natin. Dahil alam niyang maski anong gawin niyang kalokohan at kabalbalan, naroon ka para siya damayan, parigan at protektahan. Wala na akong panahon makapag-diskusyon pa sa'yo! Hindi ko mapapayagang magdamag siya doon! Lagring! Magbalik ka dito! Lagring! Pabayaan mo siya! Para matigil na ang kanyang kalibangan! Mama! Puchola! Anak! Malaya ka na. Thank you, Ma. Thank you talaga. Binayaran ko na rin ang lahat na perwisyo mo sa beer house. Ang galing-galing niyo talaga, Ma. Iba kayo. You're the best. By the way, Ma, kailangan makalabas din ang mga barkada ko. Opo, tita. Ayaw po namin dito. Oo nga po. Malamok po eh. Saka mainit po. Sige. Sige. Ako nang bahala sa inyo. Wow! Yes! Mga barkada! Makakalaya na rin tayo! Sabi ko naman sa inyo eh. Love ako nitong airmat ko. Hindi niya tayo matitiis. Ako si Pacholo. The best kayo, tita Lagring. Hindi ba makakasama? Oh, laya na tayo! Dahil mahal ka ng mama, hindi ka man lang nahihiya sa mga ginagawa mo? Hoy, bobo, tanga. Kung hindi mo alam ang ibig sabihin ng anak para sa isang ina, tumahimik ka na lang dahil mas matanda ako sa'yo. Matanda ka nga kaysa sa akin, pero utak bata ka naman. Ano? Ultimo si Papa hindi na alam ang gagawin para lang mapatino ka. Pwede ba tama na? Tama na, tigilan mo na ako! Diyan ka magaling kapag nasisita ka na! Wali ka nga! Bubuyahan mo na lang ako! Dahil hindi kita pinapakailaman! Mo ako, nasasaktan na ako! Labas ka na sa buhay ko! Kaya tigilan mo na ako! Kapatid kita, natural lang, concern ako sa'yo! Hindi ko nga kailangan ng pagmamalasakit mo! Hindi ko kailangan! Ano ba yan? Tama na! Tumigil na kayo! Huwag kayong mag-away na magkapatid! Dadalawa na nga lang kayo, hindi pa kayo magkasundo! Kasalanan niya, Mama! Kasalanan ni Kuya Pucholo! Gago! Ikaw tong nagsimula tapos ako pa ngayon nasisisihin mo? Gusto mong masabak? Sige na, sige na! Lumakad ka na, Pucholo. Kami na ang bahala mag-usap ng kapatid mo. Hala, sige na! Ah! Ma, sorry po. Yan o. Ayopong nadadagdagan pa ang mga problema ninyo. Pasensya na, Ma. Naiintindihan kita, anak. Kaso sa nangyayaring ito kay Kuya, tama po si Papa eh. Kayo ang dapat sisihin. Kayo ang may kasalanan. Yan o. Yes, Ma. Kayo ang nagpapalaki ng ulo ni Kuya. Kinukonsinti ninyo ang mga pagkakamali niya. Tuloy, lalong lumalaki ang sungay ng aking kapatid. Anak, At kahit wala na siya sa lugar, pinapaboran pa rin ninyo siya, Mama. Pinapaboran po rin ninyo si Kuya Pocholo. Ang sobrang pagmamahal ninyo sa kanya ang sisira sa buhay niya. Balang araw, pagsisisihan po ninyo ang lahat ng ito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi ka na naman pumasok sa klase natin. Mas gustong pang nakatambay dito sa campus. Sinabi ko naman sa'yo kanina, asar ako. Kaya wala ako sa kondisyong umattend ng klase. Pocholo, kung tutuusin, may katwiran naman ang utol mong si Yano. Ano? Mas kinakampihan mo pa siya kaysa sa aking syota mo. Look, Pocholo, nakikita ko naman kasing tama si Yano. Nasa school campus tayo. Huwag mo kong imisin, baka mapahiya ka dito. Kung bakit kasi, ayaw mong makinig sa aking iwasan mo na lang ang mga barkada mo. Dahil bad influence sila sa'yo. Maraming matitino dyan na kaibigan. Ako ang pipili kung sino ang gusto kong barkada. Ah, ganon. Kahit alam mong pwede nilang wasakin ang buhay at kinabukasan mo.
nang dahil sa kanila, madalas kang nagkakat ng classes. Sa tingin mo makakapasa ka sa ginagawa mong yan? Sinisira mo ang buhay mo nang dahil lang sa mga maling barkada. Tigilan mo nga ako, Rachel. Baka nakakalimutan mo ang papel mo sa buhay ko. Sota lang kita kaya wala kang pakialam sa lahat ng ginagawa ko. Bahala sa buhay mo! Hoy, Rachel! Di pa kita asawa, ha? Gusto mo na akong rendahan? Pet malo ka! No way! Diyan kami bilib sa'yo, Pocholo eh. Hindi ka nila kayang paikutin sa mga daliri nila. Eh bakit? Sino ba yung si Ano? Utol ko lang yun. At sino naman si Rachel? Sota ako lang. Para usan lang kapag pinapasok ng demonyo ang utak ko. Siyempre, kayong mga dabbercats ang importante sa akin. Narinig niyo yun mga barkada? Tayo ang priority ni Pocholo. O ano? Wala ba kayong mga kamay? Okay. Stop! Look and listen. Makinig kayong mabuti sa akin ha. Didiskarte tayo. Kailangan natin ng pera para meron tayong budget papuntang beach resort. Tapos, uupa tayo ng mga chicks dun sa club, yung mga palaban, para enjoy tayong lahat. Approve ba sa inyo? Ano? Thumbs up kami, Bogs! Okay. May titirahin tayong grocery store. Ayos! Magandang umaga pong muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang yugto ng ating espesyal na pagtatanghal bilang pamasko at pangbagong taong handog, pinamagatang Kapag pati ulan ay nagbalik na sa mga ulap. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako. Ang bukas. Simple lang, Cholo. Lapitan mo ng kahera. Kami nang bahala sa secure. Tututukan namin. Okay. Miss, Yes? mahal mo buhay mo, ano? Ha? Hold up to! Labas mo pera, bilisan mo! Hoy! Ano yan? Huwag kang papalag. Papanata ka namin. Subukan mo. Papasabugin ko utak mo. Kaya tumahimik ka na lang. Cholo, bilis! Ayos na! Huwag niyo ako papatayin! Marami pa akong anak. Buntis mo ako ngayon. Please! Huwag niyo po itutok sa akin ang baril! Baka pumunta ko yan! Okay na kami! Sipat na tayo! Si Rachel ang tumatawag Bakit kaya? Hello? Hello, Lagay, si Pocholo. Hindi pa umuwi ang anak mo. Malamang dinampat na sila ng barkada niya ng mga pulis. Ano? Bakit? May nalooban silang grocery store. Melchor, huwag ka magbibintang sa anak mo! Wala nang lusot ang anak natin. Dahil kitang-kita sila sa CCTV camera habang hino-hold up ang kahera doon. Oh, Diyos ko! Ma! Thanks! Dinalaw niyo ako! Ano na naman ba itong ginawa mo, anak? Napagripan lang ng barkada. Pero sa totoo lang, wala po sa loob kong gumawa ng ganun. Dahil alam kong masama yun. Nakakahiya ito, anak. Lalo na sa mga kaibigan at kamag-anak natin. Mas nakakaya po kung magtatagal ako dito sa loob. Sinabogs na piyansa sana ng parents nila. Ako na lang naiwan dito. Ma, ayoko dito. Kaya please,
Gumawa kayo ng paraan. Tinawagan ko ng abogado natin. Aaregluhin ang atraso niyo sa grocery para hindi na magsampa ng reklamo. At si Atty. Dizon na ang bahalang lumakad sa piyansa mo. Yes! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi mo na binigyan ng kahihiyan mga parents natin, kuya. Mandar na naman ang pakikialam mo. Natural! Magkapatid tayo, affected din ako sa mga kalokohan mo. Bakit, Mariano? Inadamay ba kita? Hindi mo man kami idamay lahat dito. Nadadamay pa rin kami sa mga ginagawa mo. Pati tuloy mga classmate ko. Wala nang ibang ginawa kundi kantsawan ako. Pakailam ko sa kanila. Please naman, Kuya Puchulo. Magpakatino ka na. Hindi ka ba naaawa kay Mama? Wala na siyang ibang ginawa kung hindi piyansahan ka. Piyansahan ka ng piyansahan. Pera ni Mama yun. Kaya wala ka na doon. Ang pera ni Mama, pera nating lahat. Pera ng pamilyang ito. Hindi kita pinanghimasukan pero ikaw, ang hilig-hilig mong makialam. Gusto mo bakan kita? Sige! Sige, Pucholo! Upakan mo ang kapatid mo! Gawin mo, sige! Papa, Bitilan mo siya, ano? Ngayon, ako naman ang harapin mo! Sa mga katarantaduhan mo, kulang pa yan! Eto pa ang kasunod! Pa, tama na ho, tama na. Bitilan mo ako! Bitilan mo ako, Yano! Bitilan mo ako! Tuturo ako ng leksyon ng gagong yan! Sige, Yano! Bitawan mo si Papa! Kuya Puchulo! Pero next time na inibahan pa ninyo ako, Papa, walang sisihan! Dahil lalabanan ko kayo! Tingnan mo! Nakita mo na yan ang masamang pag-uugali ng kapatid mo! Kayo, nag-umpisa ng manakit! Ano ka ba, Kuya? Sila ulo ka na ba? Lalabanan mo ang Papa? Wala ka na respeto sa kanya. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakita sinaktan niya ako? Kasalanan mo. Pabayaan mo ko yan, Itiwan mo ako para makita ng lalaki yan ang hinahanap siya! Itiwan mo ako! Sige, bitawan mo siya, ano? Bitawan mo si Papa! Total nakahanda ako! Pag sinaktan niya akong muli, gaganti ako! Ah! Kuya Puchulo! Ano ba nangyayari sa'yo? Ama natin siya! Ama natin, bakit lalabanan mo? Ano ba ito, ha? Ano ba ito? Ano? Ba, si Kuya kasi. Ano ang kaguluhan to? At bakit hawak-hawak mo ang papa mo? Bitiwan mo na ako yan, Yes ba? Ano ba nangyayari dito? Ma, si Papa hindi napagpigil na suntok si Kuya. Ano? Melchor, ano ka ba? Huwag po ninyo kasunod si Papa. Si Kuya Puchulo naman talagang may diferensya. Palagi na lang ako! Ako lang ako! Wala na kayong ibang nakita kundi ako! Ako! Ako ang gago! Ako ang masama! Ako ang may diferensya! Ako ang walang niya! Ako na lang lagi! Ako lang ako! Puchola! Puchola na! Magbalik ka rito! Saan ka pupunta? Pabayaan mo siya! Wala namang ibang pupuntahan yan, kundi ang mga barkada niyang masasamang impluensya! Kayong mag-ama nagtutulak kay Pucholo para gumawa ng masama! Ano? Kayong dalawa, Melchor! Kayo ni Yano! Bakit kami ni Papa ang sisisihin ninyo? Ginagawa nga po namin ang lahat para maayos ang buhay ni Kuya Puchulo. Siya tong ayaw makinig. Ang sobra mong pagmamahal ang siyang totoong nagdadala sa kanya sa kasamaan. Dahil sa sobra mong pagtatanggol at pagmamahal ng wala sa lugar, kaya umaabuso siya ng todo. Hala, sige! Sige! Pagtulungan niyo si Pucholo! Pagtulungan niyo siya! Bad trip ako tapos ngayong kaharap kita. Gusto mo pang dagdagan? Sinasabi ko lang naman sa'yo ang totoo. Ayoko na, Pucholo. Quits na tayo. Talagang ayoko na dahil pagod na ako sa relasyon natin to. Pagod na ako.
Pagod ka na! Aray ko! Ang braso ko! Ano ba? Bitiwan mo ako! May iba ka na kaya ka nagkakaganyan? May pinilit ka na sa akin? Meron na ba? Meron na? Wala! Hayop ka! Huwag kang magkakamali! Hindi ako ang klase ng lalaking iniiwan ng babae! Wala ka nang magagawa! Dahil ito ang gusto kong mangyari! Break na tayo! Break na! Tumigil ka! Pocholo, umarap ka na ng ibang karelasyon! Yung babaeng magtsatsaga at makakapagtiis ng mga ginagawa mo! Hindi kita pinalalaya! Ayoko mag-break tayo! Pocholo, please! Please, pabayaan mo na ako! Sawa na ako sa ganitong sitwasyon! Sawang-sawa na ako! Hindi ako makakapayag! Walang break-break sa atin! Naiintindihan mo? Yes mo? Aray yung buhok ko! Ang masakit! Ano ba? Huwag na huwag kang magkakamali! Dahil hindi kita tatantanan! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hanip! Ibang klase talaga ang best friend ko. Hindi mo ba si Rachel? Gagang yun. Akala niya makakalasan niya ako. Surveyin natin. Baka may ibang pumuporma kaya malakas ang loob makipag-break. Kapag nangyari yun, humanda siya sa akin. Malilintikan siya pati ang lalaking balak niya ipalit sa akin. Galing mo, pre. Hindi pa sinisilang ang babaeng gagaguhin ako. Korek ka dyan. Correct na correct. Sa oras na makita ko siyang may kasamang iba, lulumpuhin ko yun. Rachel, pasensya ka na kay Utol. Ako nga ang pagpasensyahan mo dahil naistorbo pa kita. Hindi ko lang kasi magawang itago pa ang nangyayari sa amin ng kapatid mo. Nakikipag-break na ako pero ayaw talaga niya akong pakawalan. Rachel, Mahirap pakibagayan ng kapatid mo. Hindi ko na masakyan lahat ng kalokohan niya. bilib na ako sa'yo eh. Kahit ganun siya. Pero pinatulan mo. Naging mag-on kayo. Kahit naman may bad reputation siya, sumugal pa rin ako sa pag-asang magbabago siya. Isang linggo nang hindi umuwi si Pocholo. Malaki na yun. May isip na siya. Alam na niya ang ginagawa niya. Kahit tayo pinahanap kapag nawawala. Ang tao pa kaya? Bahala siya. Kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Melchor, magpapasko. Gusto ko sana kumpleto tayo ipagdiwang ito. Oh, tama ka. Magpapasko nga. At hindi natin alam kung sa ganitong okasyon ay may panibagong kalokohan na namang ginagawa sila ng barkada niya. Bakit pa ganyan ka sa anak mo? Lagi mo na lamang siya minamaliit. Kaya tuloy nawawalan siya ng respeto sa'yo. Likas na ang pagiging masamang anak ni Pocholo. At kung hindi ka titigil sa pagkonsinti sa mga kalokohan niya, tuluyan na siyang magiging walang hiya! Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikatlong yugto ng ating espesyal na pagtatanghal bilang pamasko at pangbagong taong handog. Pinamagatang
kapag pati ulan ay nagbalik na sa mga ulap. Dito pa rin, sa ating natatanging duna, may pangako. Ang bukas. Ha? Yano, Umiiyak na naman po kayo. naalala ko lang ang kapatid mo. Hindi natin siya nakasama ng Pasko. Ngayon nagdaang bagong taon, hindi pa rin siya umuwi. Siguro mas masaya siyang mag-celebrate ng Christmas at New Year na kasama ang kanyang mga barkada. Pero papaano ang kanyang pag-aaral? Buti na lang. At ngayong panahon nakabakasyon ng klase nila. Ma, sinabi ko naman po sa inyo noon pa. Nag-enroll lang si kuya at pumasok ng ilang linggo. Pagkatapos, hindi na umattend ng klase. Paano kita paniniwalaan? Araw-araw siya umaalis ng bahay at binibigyan ko ng allowance. Pati na kung ano-ano pinagkakagastusan sa mga school projects nila. Lahat naman po yun ay mga dahilan lang ni kuya. Kaya kailangan niya ng pera dahil sa barkada at sa mga bisyo nila. Yan o, pwede ba? Tigilan mo na ang paninira mong yan kay Pucholo. Hindi ko po siya sinisiraan, Mama. Sinasabi ko lang po sa inyong totoo. Puro pagbubulak-bulang ho yan si kuya sa school. Matagal na siyang hindi pumapasok. Kaya wag na kayong mag-expect na makakapasa siya. Hindi. Ayoko maniwala sa mga sinasabi mo. Ayoko! Sobra-sobra po ang pagtitiwala niyo kay kuya. Maski nakikita ninyo ang kanyang mga diferensya at pagkakamali, ay nagbubulag-bulagan lang po kayo. Mahal ko ang kapatid mo! At dahil po sa sobrang pagmamahal ninyong yan kay kuya, kaya tuluyan ang masisira ang kanyang buhay at kinabukasan. Ako pa ba ngayon ang sinisisi mo? Ako pa! Ang sinisisi ko ay ang sobrang pagmamahal ninyo sa kanya. Kasalanan ba mahalin ko na gusto ang kapatid mo? Kasalanan ba yon? Hindi po kasalanan ng magmahal ang isang ina ng kanyang anak. Kaya lang dapat ilagay po ninyo sa lugar. Nasanay na si kuya sa mga pagsunod ninyo sa kanyang layaw. Na ultimong sarili ninyo ay nakakalimutan na ninyong alagaan at mahalin. Dahil naibuhos na ninyong lahat kay kuya. Sa kanya na lang umiinog ang mundo ninyo eh. Ngayon, anong resulta sa sobrang pagmamahal ninyo sa kanya? Ano po, Mama? Yun ang nagtutulak kay kuya para patuloy siyang gumawa ng kalokohan. Dahil alam na alam niyang kahit anong mangyari, hindi ninyo siya pababayaan. Nakahanda akong lagi siyang damayan at suportahan. Dahil tulad mo, anak ko siya. Magkapatid kayo. Hindi ko magagawang tikisin si Pocholo dahil isa akong inang lagi nakahandang magmahal para sa kanyang anak. Huwag ka nang umasang lagi tayong uuwian ng anak mo. Melchor, anong... Nakita mo naman. Maski kontakin mo ng kontakin, hindi ka sinasagot. Talagang desidido siyang dumistansya sa atin. Kaso nag-aalala ko, Melchor. Baka kung ano na nangyayari sa kanya. Lagring sanayin mo na ang sarili mo. Dahil kahit ano pang gawin natin, talagang pasaway ang ating panganay. Hindi man lang siya tumulad sa bunsong kapatid niya. Siya matino. Pinagbubuti ang kanyang pag-aaral. Kaya natitiyak kong magiging maayos at magandang future ng anak natin yan. Oy. Bogs, kailangan ko kayo ng barkada. May plano ako. Anytime. Basta ikaw. Nasa likuran mo kami lagi. Hindi ba't ang motto natin ay one for all and all for one? Bakit, Cholo?
Ano bang plano mo? Si Rachel. Akala ko ba iniiwasan ka na ng chick mong yun? Ganun na nga. Ayaw sagutin ng mga tawag sa cellphone. Nakakailang text na ako pero hindi nagre-reply. Masama yan ah. Mukhang desiditong layuan ka. Hindi niya magagawa yun. At sa binabalak kong to, wala siyang kawala. Anong ibig mo sabihin? Tutukutin natin sa Rachel! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Napapansin ko lang, Lagring. Ilang araw mo na ako hindi kinikibok. Kahit magkasama tayo ni Nayano sa pagkain, hindi mo ako binabati. Gusto kong mag-usap tayo mag-asawa. Hindi mo maiintindihan ang damdamin ng isang ina, Melchor. Ilang buwan nang hindi umuwi si Pocholo. Pero sa'yo, parang baliwala lang. Ganoon ba ang pag-aakala mo at pagkakakilala sa akin? Oo, tama ka. Nakikita mo na parang baliwala sa akin ang wala dito si Pocholo. Yun ang naobserbahan mo, pero subukin mong buksan ang puso ko. At alamin mo kung anong totoo nasa kalooban nito. Melchor, Katulad mo, nasasaktan din ako, Lagring. Nasasaktan din ako. Nagkataon lang na isa kang babae kaya nailalabas mo ng buong laya ang anumang namamayari sa kalooban mo. Ang kung anong tunay mong nararamdaman. Pero ako lalaki, Lagring. Isang lalaki, isang amang nagdarandam at nasusugatan din ang puso sa ginagawa ng ating anak. Namumulila din kapag wala sa loob ng pamamahay na ito, pero hindi ko magawang ipagsigawan o ipahayag ang nadarama kong ito, lalo na sa anak natin si Pocholo. Lagring, nag-aalala din ako. Kaso ayoko lang isipin yung kinukonsente ko ang mga kalokohan niya. Dala-dala niya ang pangalan ko. At gusto kong pagmalasakitan niya ito. Gusto kong ikarangal niya ito. Gusto kong gumawa siya ng isang bagay na ipagmamalaki ko. Kaya lang, Lagring, wala! Wala talaga! Maski anong pangaral, kahit anong pagsisikap ang gawin ko, hindi tumatalab sa kanyang utak, sa kanyang puso at kalooban. Wala pa rin siyang pagbabago, Lagring. Patuloy niyang pinaiiran ng katigasan ng kanyang ulo. Nakailang iskandalo na ba siya na tayong siyang lagi pinag-uusapan at sinusumbatan? Dahil siguro akala ng iba hindi natin ginagampanan ng buong husay ang tungkulin natin bilang kanyang mga magulang. Doon sila nagkakakamali dahil ako hanggat maaaring walang ibang hangad kung hindi ang ikabubuti ng ating anak. Kaso, anong magagawa ko kung siya na mismong nagpapakasama? Laga, mahal ko rin si Pocholo. Mahal ko, ating anak. Pero ito ang klase ng pagmamahal na ang tanging hangad ay ang mapatino at mapabuti siya. Hindi ang klase ng pagmamahal na magsisilbing daan upang siya'y mapaliwara.
Malalim na ang gabi. Mama, Bakit hindi ka pa magpahinga? dito lang po muna ako sa balkon. Hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. O siya, sige, ikaw ang bahala. Maiwan na kita. Hanggang kailan ko ba magagawang iwasan si Pocholo? Sa totoo lang, mahal ko naman talaga siya. Kaso, bakit hindi niya magawang magbago? Aisha, ayun. Sino Pocholo? Patungo sila dito. Bakit kaya? Aisha, Pocholo, bakit? Anong ginagawa niyo dito? Bogs, kayo nang bahala. Bitawan niyo ako! Anong gagawin niyo sa akin, ha? Sumama ka ng mahusay. Walang mangyayari sa kapapalag mo. Mama! Tulong! Tulungan niyo ako, Mama! Tumigil ka na, dali! Bakit tama rin natin? Hindi! Ayoko sumama sa inyo! Bitiwan niyo ako! Ayoko, Mama! Mama, saklolo! Saklolohan niyo po ako! Sige, bilis! Sakay nyo na yung sa kotse! Sakay na natin! Ayoko sa akin! Bitiwan niyo ako! Ayoko sumama sa inyo! Ayoko! Diyan ka na! Sigat lang tayo, bilis! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pwede ba? Tumigil ka na nga sa nanay mo. Wala ka na magagawa. Pocholo, pabayaan mo na akong makauwi sa amin, please. Ano ako? Uloli! Di mo kapal eh! Para pag pinalaya ka namin, irereklamo mo kami at ipapakulong. Wala ka na bang alam gawing matino sa buhay mo? Tama ka. Ganun niya ako. Bad guy! I hate you! I hate you! Halika na. Mahalin mo ulit ako, Rachel. Mahalin mo ako. Nagpapantasa ka lang dahil wala na akong planong mahalin ng isang kasing sawang tulad mo. Ganun ba? Ganun ba? Sarap pa rin itong boobs mo. Hayop ka talaga! Hayop ka! Hayop ka, Pocholo! Hayop ka! Sino kaya itong aga-aga eh? May bisita raw kami, sabi ng katulong. Ilabas ninyo ang anak ko! Ano? Palabasin ninyo ang anak ko, Strenkel! Tinukot siya kagabi ni Pocholo! Nagtanong-tanong ako kung saan kayo nakatira at sumugod ako dito! Teka, sandali! Ang mga pulis kagabi pa sila naghahanap. Pero wala pang resulta! Malakas ang kutob kung narito siya sa pamamahay ninyo! Ale, matagal nang hindi umuwi dito ang anak ko. Sinungaling! Konsentidora! Rachel! Anak! Rachel! Ale, sandali nga ho, sandali lang. Pwede ba tumigil ka sa kasisigaw? Wala ka sa sarili mong pamamahay. Ilabas mo ang anak ko! Puchalo! Walang hiya ka! Ilabas mo si Rachel! Halika! Bitiwan mo ako! Sigaw ka na sigaw! Bitiwan mo ako! Rachel! Anak ko! Puchalo! Ilabas mo si Rachel ko! Sandali! Puchalo! Pwede ba? Tumigil ka na? Wala dito yung mga hinahanap mo. Wala dito ang anak ko si Pocholo at maging ang Rachel na hinahanap mo. Sinungaling! Hindi ako naniniwala sa'yo! Anong klase ka bang ina? Mga baho at kabulukan ng anak
ka na pananalita mo, ha? Dahil nasa loob ka ng aking pamamahay! Wala akong pakialam! Basta ibalik ninyo sa akin ang anak ko! Dahil kung hindi, pagbabayarin ninyo ang lahat ng ito! Baba, huwag mo kaming tatakutin. Hindi ko kayo tinatakot! Dahil talagang gagawin ko! Magdedemanda ako! Ay, di magdemanda ka hanggang gusto mo? Napakawalang kwenta ninyong ina! Hanggang kailan ninyo kukusintihin ang isang walang iyang anak na katulad ni Pocholo? Pwede ba tama na? Umalis ka na! Hindi ako aalis hanggat hindi ko kasama ang anak ko! Rachel! Rachel! Wala sabi dito ang anak mo! Pocholo! Ilabas mo ang anak ko! Pocholo! Lintik ka naman! Lumabas ang bahay ko! Lumabas! Lumabas ka dito! Lumabas ka! Halika! Pocholo! Ang anak ko! Ilabas mo na! Ilabas mo na si Rachel! Nalilit. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating espesyal na pagtatanghal bilang pamasko at pangbagong taong handog sa inyo, pinamagatang Kapag pati ulan ay nagbalik na sa mga ulap. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako. Ang bukas. Mama? Yan. Isinugod ka po namin dito sa ospital. Inatake kayo. Buti na lang lumabas po ako sa kwarto. Ang papa mo. Kinunta ko na po, papunta na dito. Lalabas na siya ng maaga sa office. Si Pocholo. Mama, Saan siya? wala po kaming balita. Yung dumating na babae. Sabi niya, Mama, siya po ang mother ng girlfriend ni Kuya. Ninukot pa lang ni na Kuya Pocholo si Rachel. nagsasabi pala siya ng totoo. Opo, dahil meron yung dumating ng mga pulis kanina at nag-imbestiga. Kaso nagmamadali nga po kami para madala kayo dito sa ospital. Yano, Ma, hanapin niyo ang kapatid mo, si Pocholo. ang isipin po ninyo ay gumaling kayo agad. Saka na po ang tungkol kay Kuya. Gusto ko siyang makita. Pero saan ko po siya hanapin? Lalo na ngayong may atraso siya. Tiyak, magtatago rin kasama ang kanyang mga barkada. Please, Yano. Hanapin niyo si Pocholo. Pare, hindi kaya tayo sumabit sa ginawa natin kay Rachel? Siyota ko yan. Bakit tayo magkakakaso? Dingukot natin eh. Nababahag ka na? Dati ikaw itong matindi. Lahat ng di ko kayang gawin, nagagawa mo. Tapos ngayon, di ako makapaniwala sa reaksyon mo. Eh kasi, nasagap ko naman. Yung airmat ni Rachel, nagreklamo. Nakablatter tayo ngayon. Kaya ngayon nahunting tayo ng mga parak eh. Wala yun. Nasa kanina tayong labas-pasok sa kulungan. Teka, ito pa isang masamang balita. Ano yun? Ang airmat mo, sinugod daw ng ina ni Rachel. Ayun, nagpang-abot tuloy. Inatake si Tita Lagring. Kaya ayun, hospital. Medyo di raw magandang lagay. Totoo ba yung sismis mo? Teka lang! Huwag mo akong kuwelyuhan! Hindi totoo ito. Huwag na huwag mapapahamak sa airmat. Dahil kapag nangyari yun,
Bubertahan ko ang nanay ni Rachel. Pagbabayaan ko siya! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lagray. Narito lang ako. Kanina pa kami ni Yano, binabantayan ka. Hindi ka pa namin iniiwan. Mahigpit niyang hinawakan ng kaliwang kamay ko at pinipisil. Cholo. Lagray, ang isipin mo ang kalagayan mo at magpalakas ka. Saka na natin hanapin si Pocholo, ha? Gusto ko siyang makita bago ako Mama! si Mama! Cholo. Mahal ko. Mahal ko si Cholo. Mama! Lagray! Wala na si Mama. Iwan na po tayo. Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka, Rachel! Hayop ka! Cholo? Kasalanan ng ermat mong lahat! Kasalanan niya kung bakit namatay si Mama! Wala namang may gustong mangyari yon. Nang dahil sa ermat mo, kaya namatay si Mama! Bakit si Mama ang sinisisi mo? Ha? Bakit si Mama? Ginagawa lang niyang tungkulin bilang isang ina. Tinukot niyo ako natural kikilos siya. Magsusumbong sa pulis at susugod sa inyo. At kung meron mang dapat sisihin ang nangyari sa mama mo, iyon ay walang iba kundi ikaw! Tumigil ka! Bakit hindi mo matanggap na ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to? Tama na! Tama na! Ikaw ang may kasalanan kasi sisihin mo ang sarili mo! Kasalanan mo ang lahat na nangyaring to! Kasalanan mo! Tama na! Maski po ulit-ulit mo akong sampalin, saktan, hindi magbabago ang katotohanan. Ikaw mismo ang pumatay sa iyong ina! Ikaw! Sinabi niya tumigil ka! Tumigil ka! Mama. Anong balak mo? Si Mama. Mahal ko siya. Cholo, Gusto kong masilip ang bangkay niya. Bago na lang siya ilibing. sige, ganito. Kasamahan ka namin. Huwag na. Baka mapahamak pa kayo. Wanted tayo. Pantayin na lang ninyo dito sa hideout si Rachel. Ikaw ang bahala. Sige bro, condolence na lang. Salamat. Basta Cholo ingat na lang. Delikado eh. Ang importante sa akin ngayon ay makita ko si Mama. At ngayon,
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pa? Ikalawang gabi ngayon. Sa linggo na ang libing na iyong mama. Paano po si Kuya? May kapatid ka pa ba? Papa, Kung ako ang tatanungin mo, wala ka ng kapatid. At wala na rin akong anak. Puro pabigat ang dinala ng lalaking yun sa ating pamilya. At ang masakit, siya pang naging dahilan ng biglang pagkawala ng iyong mama. Para sa akin, wala na siyang lugar sa puso ko. Huwag na huwag siyang magpapakita pa sa akin. Dahil hindi ko na siya itinuturing na sa isang anak. Papa, Sa kwentang anak, walang si kwenta! Amang driver, yan na lang sa tabi ng Memorial Halls. Bayad ko. Huwag mo na sukulian. Thank you po, sir, ha? Sa Memorial Chapel din, nakaburo lang. Ang mama. Mama. Mama, bukod. Mahal ko kayo. Si Yanong nakatayo sa harap ng ataol ni Mama. Yano. Kuya Pucholo. Brad. yan si Mama. Mama. Hanggang sa walang sandali, ikaw ang hinahanap niya, Kuya. Mama. Nakakaingit ka, Kuya. Ingit ako sa'yo. Yano. Wala pagkabata natin, ikaw ang laging priority ni Mama. Tanda ko pa nun, gusto may laad siya. Gaano mo nito ka-importante, ikaw ang gusto niya laging kasama. Ako, kahit nagbo-volunteer, tumatanggi siya. Alam mo ba kung bakit? Dahil proud na proud siyang kasama ka. Lagi kang ipinagmamalakas sa mga kaibigan niya. Alam ko naman yun. Tama ka. Alam mo, sobra-sobra ang minahal ni Mama. Sobra-sobra talaga. Kahit nung huling sandali niya, ako ang nasa tabi niya, pinagsisilbihan siya. Inaalagaan, binabantayan. Pero alam mo ba kung anong masakit sa akin, Kuya? Ang sakit-sakit na ako ang naroon, pero ikaw ang laging hinahanap niya. Ikaw. Tol. Tinatanong ko sa sarili ko, bakit ganun, Kuya? Pareho naman tayong anak ni Mama, pero higit kang matimbang sa kanya. Ikaw na wala nang ginawa kung bigyan siya ng malaking problema. Ikaw na puro kahihinyan ang dinadala mo sa pamilya. Tama na yan, oh. Kahit sa paligid lang niya ako, parang hindi pa rin niya ako nakikita. Hindi ko maramdaman na kasama niya ako. Alam mo kung bakit, Kuya? Dahil buong atensyon at panahon niya ay binibigay sa'yo lahat ni Mama. Ang swerte-swerte mo, Kuya.
Minahal ka ng lubos ni Mama. Kaya alam mo, ingit na ingit ako sa'yo, Kuya Pocholo. Ingit na ingit ako dahil mas mahal ka ni Mama kaysa sa akin. Mahal na mahal ka niya. Kaso, wala na siya. Wala nang taong sobrang nagmahal sa akin. Ang taong nagmahal sa akin ng walang kondisyon, ng walang limitasyon. Kaya lang hindi ko natumbasan ng pagmamahal na yun. Dahil walang ibang laman ang puso ko at ang utak ko, kundi puro pansariling kaligayahan. Puro barkada, puro bisyo, luho ng katawan. Saglit kong nakalimutan. May isang inang laging tumadamay sa akin. Kaso hindi ko pinahalagaan. Nanginayang ako sa nakalipas na panahon. Hindi ko siya napagsilbihan. Kahit man lang sa uling sandali ng buhay niya. Ama! Sorry! Sorry po! Mahal ko kayo, Ma! Mahal na mahal ko po kayo! Pocholo! Anong ginagawa mo dito? Papa! Huwag mo akong tawagin, Papa! Hindi ka namin kailangan dito! Pabayaan mo, Riano! Ikaw lalaki! Wala kang lugar dito! Kaya pwede ba lumayas ka? Papa! Wala na akong anak na kasing sa mo! Lumayas ka! Layas! Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalimang kabanata ng ating espesyal na pagtatanghal bilang pamasko at pangbagong taong handog sa inyo, pinamagatang Kapag Pati Ulan ay Nagbalik na sa Mga Ulap. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako. Ang bukas. Narinig mo ang sinabi ko? Pa! Wala ka ng kapatid at lalong wala na akong anak! Baka buhay pa ako! Nandito pa ako! Buhay ka pa? Para sa akin matagal ka ng patay! Dahil wala kang ibang ibinigay sa amin kung hindi puro problema at kahihiyan. Kaya umalis ka na sa harap ko. Lumayas ka dahil nakalimutan ko ng anak kita. At siguro muli ko lang maaalala kapag pati ulan ay nagbalik na sa mga ulam. Ah, please lang! Nakaburo lang, Mama. Gusto ko pang magstay dito. Nakapag-desisyon na ako. Pero pa! Gusto mo ba ipagtulakan kita? Papalabas ng chapel na ito? Gusto mong tumawag ako ng pulis para ipadampot ka? Kuya, sige na. Sundin mo na si Papa. Lupit mo, Papa! Ang lupit-lupit mo! Mas malupit ka pa kaysa sa akin! Dahil sa dami ng tindi ng atraso mo at ikaw pang naging sanhi ng kamatayan ng mama mo! Kaya hindi mo ako masisisi kung punong-puno ng galit ang puso ko para sa'yo! Higit kang malupit! Dahil inalisan mo ako ng karapatang mabantayan si Mama sa mga huling araw niya. Bago man lang siya ilibing. Lumayas ka na dito! Lumayas ka na! Kung nagawa niyo akong itakwel bilang anak, kaya ko rin kayong kalimutan bilang ama! Ano bang hinihintay mo? Umalis ka na! Kakalad ka rin kita palabas dito! Pa, tama na pa. Tama na! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Yan! Kuya, please Bitiwan na. mo ako! Umalis ka na. Sige na, umalis ka na. Sorry po kung pinigilan ko kayo. Yan! Yan! Hindi ko alam kung gaano ikasakit sa isang ama ang ginagawa ko ito.
Siya ang masakit din sa akin na ipagtaboy ako ang kapatid mo. Nasasaktan din ako habang itinatakwil at pinalalayas ko siya. Hindi ko na napigilan ang matinding galit na nararamdaman ko dahil sa mga kasalanan at pagkakamali niya. Dahil ko naging isang matino siyang anak. Sana'y buhay pa ang iyong ina! Naunawaan ko naman po kayo, Papa. Lagray! Alam ko kung gaano mo kamahal si Pocholo. Ipinagtaboy ako siya. Patawad sa nagawa ko sa ating anak, Lagray. Patawarin mo sana ako. Bogs, anong ibig sabihin nito? Bakit iginapos niyo ako? Quiet ka lang dyan. Anong gagawin niyo sa akin, ha? Dabarkads, nagtatanong pa si Rachel, oh. Natural. Wala pa ang pusa. Kaya maglalaro mga daga. Aha? Bogs, please. Kung ano man yung binabalak niyo, huwag niyo nang ituloy. Wala na tong atrasan, Rachel. Dahil pagkakataon na namin to. Hindi. Alam nga namang puro na lang si Pocholo ang nakikinabang sa'yo. Pag nagkakaso siya, kasama kami sa reklamo. Kaya, pagbigyan mo na kami. Ayoko. Hindi pwede. Pakawalan niyo ako, kalagan niyo ako dito. Huwag niyo akong igapos ng ganito. Mga kasama, kailangan bumanat na tayo. Dahil baka biglang dumating si Pocholo. Mapurnada pa tong plano natin. Ikaw masusunod. Atat na ako sa'yo, Rachel. Kaya ako muna bago kayo. Ayok ka, Bogs! Matagal na akong baliw. Nabaliw sa'yo. Ang sarap ko siguro. Kaya patay na patay sa'yo si Pocholo. Wag, Bogs! Parang awa mo na, wag! Bogs, paano naman kami? Ano pang hinihintay nyo? Sunggab na! Sama-sama nating lurayin ang babaeng to. Ha? Tulong! Tulungan niyo ako! Sa kalalo! Huwag ka na sumigaw! Mamaos ka lang! Walang makakarinig sa'yo! Walang sasaklolo! Paligayahin mo na lang kami. Tulungan niyo ako! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang lupit ni Papa. Ang sakit na ginawa niya sa akin. Teka, sandali. Bakit parang tahimik sa hideout namin? Papasok na ako. Bogs! Bogs! Bogit! Friends! Asan kayo? Si Rachel, titignan ko. Baka nakatakas. Pocholo. Rachel! Ba't ganyan ang ayos mo? Ano nangyari dito? Pocholo. Nasaan sila, Bogs? Nasaan ang mga barkada ko? Tumakas na. Pagkatapos akong ipin. Anong sabi mo? Nagparausan ako ng mga barkada mo. Rachel! Halinhinan nila akong nilip. Pinarip. Hindi! Hindi maaari ito!
Rachel, hindi. Hindi ka pwedeng mamatay. Magsalita ka, hindi pwede to. Magsalita ka, Rachel. Magsalita ka. Kaya lang naman kita dinukot. Dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Ayokong mawala ka sa akin, Rachel. Ayoko! Rachel, huwag mo akong iwan! Magsalita ka, Rachel! Please! Magsalita ka! Rachel! Anong ginagawa mo dito? Bakit ka narito? Ano binabalak mo sa akin? Mag-iingatihan mo ako dahil sa nangyari sa mama mo? Nasaan ba si Rachel? Nasaan ang anak ko? Huwag po kayong matakot. Alam kong wala po kayong kasalanan sa pagkawala ni Mama. Ako ang dapat sisihin. Inaamin ko na po ang kasalanan na nagawa ko. Si Rachel! Nasaan siya? Ibalik mo siya sa akin! Ibalik mo ang anak ko! Kaya po ako narito para ipagbigay alam sa inyo ang sinapit ni Rachel. Anong nangyari sa kanya? Umalis po ako para dalawin ang burol ni Mama. Biniling ko si Rachel kina Bogs. Kaso, Kaso ano? Ano? Ituloy mo! Kaso ano? ang mga hayop na yun, trinaydor ako. Winalangyan nila ako. Pagbabayaran nilang lahat ng to. Hindi kita maintindihan! Liwanagin mo sinasabi mo! Ano ba nangyari kay Rachel? Nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Hinatid ko na po siya sa punerarya. Ano sinabi mo? Nag-hungry po siya. At hindi niya nakayanan ng lahat. Patay na po si Rachel. Hindi! Ang anak ko! Rachel! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pa, nakalibing na po si Mama. Yan. Hindi na natin siya makikita. Mga kasama kailanman. Pero mananatili naman po siyang buhay sa ating alaala. Pakaiingatan natin ang mga larawan niya. Doon po natin siya makakausap. Kahit wala man sagot, mahalaga po ay parating natin kay Mama kung gaano natin siya kamahal. Tama ka yan. Mahihilingin po sana ako sa inyo. Huwag mo nang ituloy. Papa, Kung tungkol kay Pocholo, hindi pa ako nakahanda. Mga kasama, kailangan lagi tayong nakahanda. Tama. Alam ko tinatarget na tayo ngayon ni Pocholo. Natigok pala syota niya eh. Kaya maalarma tayo. Alalahanin nyo, bukod sa atin na may armas, meron din si Pocholo. Dahil luminsan, nang agaw tayo ng mga baril. Dun, sa sikyo ng nilooban nating grocery. Oo nga. Ano mang oras, bubulugain tayo nun. Tapa! Sinasabi ko na sa inyo eh! Mag-cover kayo! Dumating na si Pocholo! Mga traidor! Traidor! Lumabas kayo sa lungga nyo!
Uubusin ko sa inyo to! Nakahanda kami! Ayop ka, Bogs! Pinagkatiwalaan kita! Ahas ka wala! Ahas! Umanda kayo! Uubusin ko kayo! Mauuna lang sa gobyerno! Mauuna kayo! Mga parak! Ay, dumarating ng mga parak! Hindi! Hindi! Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating espesyal na pagtatanghal bilang pamasko at pangbagong taong handog sa inyo, pinamagatang Kapag pati ulan ay nagbalik na sa mga ulap. Dito pa rin sa ating natatanging dunan, may pangako. Ang bukas. Sige, dali na ang mga sa presinto. Yes, sir! Yung mga bangkay, isama na rin para madala sa punerarya. Usasang mabutit baka makawala pa mga yan. Yes, sir! Teniente. Oh, may isa pa oh. Hindi naman po ako tatakas. Kaya lumapit po ako sa inyo. Voluntaryo po akong sasama. Wala po akong balak tumakas, Teniente. May malaking atraso po ako sa batas. Hello? Good afternoon pa. Oh, napatawag ka yan, narito ako sa opisina. Busy po ba kayo? Natapos ko na yung mga importante papeles. Bakit? May babalita lang po ako sa inyo. Tungkol saan? Yun pong bari lang naganap. Isa po si Bogs na napatay. Bogs? Barkada po ni Kuya. Nagkaroon pala sila ng problema. Hindi ako interesado sa mga sinasabi mo, Yano. Si Kuya Pocholo ang nakabaril at nakapatay sa kanya. Pa, you're still there? Papa, Anong nangyari sa kapatid mo? nakakulong po siya. Tama lang. Kaya po ako tumawag kasi gusto ko lang po sanang magpaalam sa inyo kung papayagan po ninyo akong dalawin ko sana si Kuya Pocholo. Pa, what's your decision? Payag po ba kayo? Hindi kita pinagbabawalan. Kuya Pocholo, Yano? Pinayagan ka? O baka naman pinagbawalan ka pero sumigi ka pa rin. ganun sana bala ko na kahit pigilan ako ni Papa, dadalawin pa rin kita. Buti naman pinayagan ka. Isang magandang senyales yun na unti-unti nang humuhupa ang dating matinding galit ni Papa sa'yo. Tingin ko mawawala rin lahat ng pot niya. Nga. Kasalanan ko naman ang lahat eh. Nagkamali ako. Kasalanan ko. Kaya tinatanggap ko ang parusa niya sa akin. Dahil binasa ko ang pangarap nila ni Mama. Binigyan ko sila ng mga problema. Na kahit ikaw, lagi kong kinukontra. Wala na sa akin yan, Kuya. Nakaraan na yun. Tol, bigyan mo ko ng pagkakataong magbago.
Oo naman. Lahat naman tayo may second chance. Pwedeng magbago basta magsisi at handang ituwid ang mga pagkakamali. Salamat, Yano. Salamat. Masaya akong marinig ang mga sinasabi mo, kuya. Tama lang mga pagbabago mo. Panahon na. Kung may babalik ko lang ang nakalipas. Gusto ko rin sanang mapasaya si na Mama at Papa. Maging proud sila sa akin. Kaso, huli na. Lagi namang nasa huli ang pagsisisi, kuya. Pero hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon ka pa. Mamaya, pag uwi mo, Tol, please lang. I-bless mo ako kay Papa, ha? Oo naman, kuya. Oo. Pakisabi sa kanya nagsisisi na ako. Makakarating. Pakisabi rin kay Papa. Napatawarin niya na ako. Kuya? Pakisabi rin, huwag na siyang masuklam sa akin. Gusto kong bumawi sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Babawi ako, Yano. Oo, kuya, oo. Sabihin ko lahat ng yan kay Papa. Saya-saya ako habang pinakikinggan kita. At alam kong pati si Papa ay magiging masaya. Namimiss ko na sila. Miss ko na kayo. Mahal ko si Mama. Mahal na mahal. Lalo na si Papa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pa? Yan. Almost midnight na po. Hindi pa kayo nagpapahinga? Hindi ako makatulog, anak. Bakit po? Hindi ko alam, iyo. Ako, alam ko po. Yan. Ang tunay na dahilan kaya kayo nagkakaganyan. Dahil naglalaban ang inyong paninindigan at damdamin ng isang amang nagmamahal sa kanyang anak. Tama po ba ako? Naguguluhan lang ako, yan. Malakas po ang kutob kung mahal pa rin ninyo si Kuya Pocholo. Mahal. Mahal. Sino bang amang hindi nagmamahal sa kanyang anak? Wala naman siguro yan. Hindi lang alam ng Kuya Pocholo ko kung gaano ko siya kamahal. Pa, gusto niyang magbago. Tulungan po natin siya. Pasko na naman. Kapag sumasapit ang Pasko, hindi ko maiwasang maalala si Mama at Papa. Lagi silang may nakahandang regalo sa aming dalawa ni Ano. Ang siya namin mga kapatid nun. Nung mga maliliit pa kami.
kasi hindi kami pinababayaan ng parents namin. Kaso, nang lumaki na, nabarkada na ako. Nasira niya ang buhay at kinabukasan ko. Sadya mo yung mabuti na dudulot ng masasamang barkada. Kaya ito ako ngayon. Nasa loob ng rehas na bakal na ito. Hindi itong klase ng buhay na gusto ni Mama para sa akin. Hindi ko rin gusto ang kinasadlakan kong to. Ma. Sorry. Patawad. Magbabago na po ako. Handang-handa na akong magbago. Lord, tulungan mo po akong magbago. Isinusuko ko na po ang buhay ko sa iyo. Please. Ayusin mo po ang buhay ko. Merry Christmas, Melchor. Same to you, my one and only Gregory. Mag-promise tayo sa isa't isa na kahit anong nangyari, hindi natin pababayaan ang ating mga anak. Pangako yan. Gregory, salamat. Ipinaalala mo sa akin ang pagiging isang magulang. Tama ka. Hindi dapat pabayaan ng mga anak. Pocholo, may bisita ka. Sino, Tatang? Ako, Papa? kumusta ka na? Anak, Tinawag po ninyo ako. Anak. dahil yun ang totoo. Anak kita. Anak talaga kita. Mahal kita. Kagabi, habang ako'y natutulog, napanaginipan ko ang isang imposibleng bagay. Ang pagbabalik ng ulan sa mga ulap. Nangyayari pala ang mga imposibleng bagay kapag yun ang hinihingi ng pagkakataon. Maraming salamat po sa muli ninyong pagkilala at pagtanggap sa akin bilang anak. Pocholo, siguro naging istrikto akong ama. Sa maraming beses, hindi ko pinalampas sa mga pagkakamali mo. Dahil gusto kong ituwid ang landas mo. Gusto kong maging maayos ang kinabukasan mo. Gusto kong maipagmalaki kita sa lahat. Dahil dala-dala mo ang aking apelyido. At kung nagawa ko manghigpitan ka, ang lahat ay para din sa kapakanan mo, anak. Naiintindihan ko na po ang lahat, Papa. Maliwanag na po sa akin. Matimbang din ako sa inyo. At ngayon, katuwang mo kami ni Yano sa iyong pagbabago.
Maraming salamat, Papa. At sana, dumating ang isang Paskong magkakasama ulit tayo ng kapatid ko. Isang Paskong magpapasaya sa ating lahat. Isang bagong taong nakakapiling ko na po kayo sa aking pagbabago. Umasa ka na. Magpakabuti ka lang dito. Baka sakaling mapadali ang paglaya mo. Nang sa garoon, ang mga susunod na Pasko at bagong taon, ay magkakapiling tayo ng kapatid mong